Talagang magpapadaraging sa pandayanan, ini mga loyalty para kalantay dakilang Santa Merong Carmelita y Santa Teresita of the Child Jesus. At di Santa Teresita, akong tanin kalutok ng kabanalan, kaya tangin na 24. Niya makarin ang dalawa Santa Teresita, ako 54 na ako, dengan iwagyan na yung 73, at yun na siguro 80, kabanalan tao, malawat siya niya parang ang Santa Teresita, kami biyaya mo 24 anyos, pero may pagkandata ang taning kaluktok ng kabanalan. Naning may hindala ang Santa Teresita, kaya kabanalan, the little way in our studying guide is spirituality. The spirituality of a child. The simplest and the best kind of spirituality. Inasana tukyan tayong makas ingdala ng kabanalan. Kalupan yung mendo na yan. Nga ng Ebanghelyo taong ini. Tandaan niyo na may kayong madaliwa ugali at maging kalupa na rin anak. So let us be childlike, not childish. Childishness is a sign of immaturity. Medwa mapaurong. Pero childlike is to maintain in our heart and minds the virtues of a child. Nanulawari rin ay maulagang panugali na ningmen kumayanan. Ingmen kumayanan makabuklat sa isip. Ingmen kumayanan ay yaman tanamwa. Ingmen kumayanan ay mapanisip marot. At ganing katangian na rin dapat manatili lang rin puso tao. Ingmen kumayanan at inyang kapamintuan ang buong mababanalo. Munang-muna ingmen kumayanan makabuklat sa isip. Ito ang masasabihan matuwa na ako. Ito ang masasabihan balo ko na ganyan. Ali. Huling kabang mapiyata mo, kailangan makabuklat tamang isip. Then tamang makabuklat na isip. They're capable of changing their hearts and minds. Then tamang sarado isip, ang gala rin. They've reached the end of the road. E na masenso, ikarelang pagkali at pamisip, huling sarado na isip. So sana manatili kang makapuglat na isip, tingnan ang pamagpayo at daralanan ng panahon. Banglago tamang sumulong, hindi tamang pagbiasnan. There is always something new to learn in our lives. Sana panitang makapuglat na isip, kalupa ng Santa Teresita. Kakalawang masante ang katangian ng invento mayanang. Invento mayanang, iya mapanisip marok. Kita mo sana mapanisip marok, invento matimento. Ing masante ang relasyon, bumanin masante ang pamisip, ing kalupa mong tao. E may sipanan marok, ing kalupa mong tao. There is always wish well, and think well, and speak well, and treat well one another. Kung ang masanding ang pula isip, masanding ng pakyabayan, masalesen ng pakyabayan, yung kalupa mong tao. Yan anak, kararagli, managin lang kagyalong daw. Huli nga lang marok na isip, yung kalupa ng tao. Inmen na mayanap, pagsemen natin siyang kalupa ng anak. Mapilan mong pinandil, mamyalong ng makakagnan, abelong mamyalong. Pero nung ikaw mapanisip kang marok at mapagtanang kang marok at misisimpan kang marok, yung kalupa mong tao, takal katao yung pagyabayan ng iyan. Nung may mga tao yung mapanisip marok, magyabe yung masalese yung kalupa ng tao.
Dengan ela mapagtanamuan. Let our anger be short-lived. Let us have long memory for the goodness of others, but let us have short memory for the failings and mistakes of others. Kaya sana may kati-kati, ingkaman yan, ating sakit tamang loob karenaliwang tao. Baliwari anak ni pakilang ini, podang begi, madudod lang may kakao. Sana makanyang tao. Anting alam milyari. O nagbansya ipatita, anting milyari. Ang gana ng tutkutan, pindaladala tamo ito. Aba, poder kami luking banwa. Namatingan talagang sukalalog, ikalubang mong tao. Sana malupan yung meto kaya ng kaya rin ang ibungin, ipati, at intakan yung pamikaintindi, kaya rin yung misa, makatiman tao yung meto at meto. We should have a short-lived kind of anger. Yung anak, niya salat may papakatawad. O nakita mo, turo-turo tamo, darabol tamo pride, at itala bisang mga lingwan, king kamalyan na rin aliwang tao. Let us not live by the mistakes of others. Let us live and treasure the goodness of one another. Di nga mababalalo, alalang niya. And we should maintain that attitude of humility in our hearts. Before God, we are nothing. And without God, we can do nothing. In Diyos, sila ng tao. And we should learn to humble ourselves before God and before one another. Kaya tapos saan panggalagin kita sa nalo, kinmento at mento. Let us be humble before God. Sisikla tayo, duduko tayo, sisiklod tayo. Let us be humble before our parents. Sikloran tayo, luluran tayo. E talapan atas sa nalo, tigdehari tayo. And then, let us be humble to one another. Because humility will make us brothers and sisters to one another. E mo isipin yung mas makwalta ka. E mo isipan yung mas matalino ka. Ali, we are all servants to one another. Humility is the courage of service. E tamusan ito rin mas matas tao, ikalupatamang tao. Talasuyo na katawa ng metong at metong. Like a broom, we should always be at the service of one another. At kaya rin taong memories, let us be humble enough to stay at the back of the door. So that Christ will increase, may parangalan ng Diyos, kaligmayang tamang dapat. And then, you may, aside from humility, obedience, kapamintuan, denganak kapamintulan, at yung tunay sa pagkindulod, yan pinig kapamintuan. If you love me, you will obey my commandments. Kasimple na pala, yung dalan ng kabanalan, the little way of Santa Teresa. Sana makanyan mo naman. The spirituality of a child should make us humble, obedient, and open to one another, forgiving, and always thinking well of one another. Talagang tama.